Hello mga kababayan, magandang araw, magandang gabi, magandang hapon, magandang umaga. Sang mang panig ng mundo, sang mang bahagi ng Pilipinas, kasama nyo na po ngayon si Ka Eric sa ating video analysis at video talakayan. Medyo tayo po ay nasa outdoor nature po ang ating background at wala tayong masyadong stable na stand. Kaya hinahawakan ka lang po ang ating cellphone para makapag-record tayo ng video analysis na medyo pambihira din ang background, maganda, no? Ito po ay nasa lugar na may pinakamasarap at pinakamatamis na mangga. Ayun, alam niyo na kung saan yan, ano? Tayo po ay nasa isla ng Guimaras. Ayun. At maririnig nyo sa background ni Ka Eric ang hampas ng mga alon, no? Pero siyempre, ang mas matinding hampas, ang hampas ng pagnanakaw at korupsyon sa gobyerno ni Marcos, di ba? So medyo mamula-mula si Ka Eric dahil sinamahan ko po ang aking dalawang apo na magbabad sa dagat. Ngayon po ay araw ng pagtitipon ng mga pamilyang Pilipino para gunitain, no, ang bispiras ng undas o yung Halloween o yung paggunita sa mga namatay nating mga minamahal sa buhay at mga malalapit sa atin na mga pamilya po natin. At sa kasalukuyan po, ako ay nakikipagkaisa sa aking mga pamilya at nandyan si Ramram. Yan po ay anak ng aking kapatid at nakikinig siya at sinisilip niya ang ating video. Si Ramram po ay espesyal yan na anak ng aking kapatid na si Sarah. At andyan, no, binabantayan kasi gusto ng maligo sa dagat. No? Napakaganda ng pagsikat ng araw. Ang likod ko po ay mga isla pa rin yan ng Guimaras. Pero sa dulo niyan, pag lumabas na ang sakayang pangdagat, Negros na po. No? Pwede ka nang lumusot sa Negros. Ayun, Negros Island. Western Visayas pa rin po ito. At ngayon, Negros Island na siya at kami naman ay naiwan sa Western Visayas, Panay Island. Ayan. Pag-uusapan po natin ngayon sa araw na ito ang kahalagan po ng turismo. Ang tourism is a very important industry na nagbibigay buhay sa mga ekonomiya ng bansang umuunlad. Kagaya po ng ating mga karatig bansa, ang Thailand, Malaysia, Indonesia, Vietnam, ay nabubuhay po yan sa malakas na pagpasok ng turismo. Ibig sabihin po, ang tourism nakasandig sa kung ano ang kalagayan at mga magagandang tanawin, magagandang pasyalan ng iyong lugar. Kaya ka pinupuntahan ng turista. Pero over and above sa iyong magandang mga kalagayan, mga dagat, beaches, mga malilinis na ilog, magagandang kabundukan, magagandang mga kagubatan, mga natural wildlife and forest reserve. Maliban po dyan, pinupuntahan ka ng turista kung ikaw po, ang iyong bansa ay very stable. Ibig sabihin po, ang peace and order maganda, walang mga communist terrorist insurgency, kagaya po ng CPP, NPA, NDF, at lalo pa kung ang gobyerno ay matino. Hindi nagnanakaw at kurakot ang mga politiko, at ang gobyerno ay honest, may integrity. May tinatawag na moral compass. May moral integrity at hindi nangungutong sa kanyang sariling taong bayan at ang mga turista ay nakakapagbigay ng pagtitiwala. Yan po ang kumpletong mga rikados. The complete requirements ng pagkakaroon ng malakas na turismo, hindi lamang po ang magagandang mga natural na mga tanawin. The long stretch and white beaches, yung malilinis na mga ilog, magagandang mga historical na mga tanawin na na-preserve. Hindi lamang po ito ang pinupuntahan ng mga turista. It is a major factor in a tourism industry kapag ang gobyerno ay matino, maayos ang pamamahala, hindi nangungurakot, hindi magnanakaw ang mga politiko, at lalok higit pa, pinagkakatiwalaan ng kanyang mamamayan. Kaya po, kung mapapansin ninyo ang Vietnam, Napakalaki po ng itinaas ng kanyang mga tourist arrival.
in the last 3 years, 2023, 2024, 2025, umabot po sa 35% ang increase ng Vietnam tourism. Dahil po, maayos ang gobyerno nila. At sila po ay hindi kurakot. Hindi nila pinagnanakawan ang kanilang mamamayan, ang kanilang gobyerno maayos. Ganon din po ang bansang Malaysia, ang bansang Indonesia. Bagamat may mga problema din ang kanilang gobyerno, pero hindi kagaya sa Pilipinas na grabe ang korupsyon. We are number 3 in the whole of Asia sa pinakakurakot na bansa. Mantakin mo yan. Akala ko number 3 sa pinakamagaling, matatalino, magagaling, masisipag na mga mamamayan. Hindi. Number 3 tayo sa pinakamalala, pinakamaluba ang korupsyon. Pero tatalunin natin ang mga bansang Malaysia, Indonesia, Thailand, Vietnam. Kung ang pag-uusapan ay magagandang beach, kagaya ng binabanggit ni Ka Eric dito sa isla ng Guimaras, tingnan nyo yan, no? Yan, no? Nandyan po ang isla ng Natago Island o Natago Beach. Pero mahirap puntahan yan kasi wala po kaming available na malaking bangka ngayon para tumawid dyan. Pero yan ay napakaganda, napuntahan ko na yan one time. Ito, likod ko. Ito po ay mga beach area. Isa lang ito sa magagandang lugar dito sa isla ng Guimaras. All over the country, we have around 11,000 kilometers of coastal island or coastal line. Napakahaba po ng coastline natin. Nasa area ko rin po ang Boracay. 4 hours away mula sa amin ay Boracay na. At sa paligid lang din po ng Buruanga, ng Malay, sa paligid po ng Libertad, ng Pandan, Antique, ng Buruanga, Aklan, napakaganda ng mga beaches dyan. Dyan sa mga Antique area, sa Tibiao, sa Dao, sa Maralison Island, dyan sa may Kulasi. Magaganda po mga beaches dito sa area ng Panay Island. Subalit, mababa o konti po ang tourism sa Pilipinas. In fact, nang tayo po ay naging tapang-tapangan at nagdigma-digmaan sa bansang China, mga umabot po sa 2 milyon na turistang Chinese ang hindi na po pumupunta sa Pilipinas taon-taon. And how much is that? Ang volume at value niyan sa tourism natin, aba, hindi po bababa sa $2 billion. Take note, hindi bababa sa $2 billion ang nawala sa atin. Dahil sa pagtapang-tapangan, digma-digmaan ni Bongbong Marcos sa China. Samantalang ang bansang Vietnam, Malaysia, Indonesia, Thailand, lahat ng turista ng China, doon pumupunta taon-taon mahigit 3 milyong mga Chinese tourists na pupunta sa bansa nila. Ang Phuket, Thailand, may letter T sa dulo, Phuket. Kasi pag walang letter T, masama po pakinggan yun. Ang Phuket, Thailand, ang kanyang tourism arrival is around 8 million a year. Walang panama ang Phuket Island ng Thailand sa Boracay o kaya sa mga white beaches ng Cebu. Even sa Siargao Island, walang panama yung Phuket Island na yan. Pero bakit umaabot sa Phuket Island lamang o Phuket Beach ng Thailand? Umaabot ng 8 million a year ang turista na pumapasok sa kanila. Dahil okay po ang kanilang panggobyerno doon. Ang kanilang korupsyon, bagamat may korupsyon din sa Thailand, hindi malubha at inaayos ng gobyerno ang kanyang responsibilidad sa kanyang mamamayan. Mantakin mo, ang isang lugar lang ng Thailand can attract 8 million tourists a year. Samantalang tayo, ilan lang? Buong Pilipinas, isang taon, 6 million lang ang tourist arrival natin. Sapagkat ang problema po ay governance. Walang panama ang beaches na ang Bali Island ng Indonesia. Kung ang pag-uusapan ay ang napakagandang isla ng Boracay, napakagandang isla ng El Nido, Palawan, ng Coron, Palawan, and even ng Guimaras, napakaganda po ng mga isla dito. Napakasarapan ng mangga. At pati native chicken dito, talagang native chicken. Talagang homegrown, no? At ito ay talagang masarap kainin ang mga pagkain dito. Subalit napakababa po ng tourism industry ng ating bansa simula nang pumasok ang gobyerno ni Marcos. Bakit? Dahil po yan sa problema ng governance. Ang nakikita ng ibang mga turista, ng ibang mga bansa,
ang Pilipinas kinukurakot ang flood control projects. Bagamat napakaganda ang mga tanawin at mga lugar na dapat bisitahin sa Pilipinas, subalit ang gobyerno nito nagnanakaw. Hindi lamang ng 1 million, 2 million pesos. Hindi nagnanakaw ng 100 million pesos, hindi. 1 trillion pesos ang ninanakaw ng gobyerno sa kanyang mamamayan sa flood control project. At ito ay sumasabog na iskandalo ng balita all over the world. All over the world. Pinag-uusapan po ang ating bansa. Nakakahiya, nakakasakit ng damdamin, pero yon ay katotohanan. Kaya po ang mga tourism ng ibang bansa ay mataas at malakas. Sa kanila napupunta sa Malaysia, sa Thailand, sa Indonesia, sa Vietnam. Bakit? Dahil po maayos ang pag-asikaso ng gobyerno nila sa peace and order nila. Inaasikaso ang stability of security at lalo't higit pa, ang gobyerno nila ay hindi ganon katalamak, hindi ganon kalubha at kalala ang pangungurakot sa kaba ng bayan. Now you understand why ito pong ating kalagayan sa bansa natin ay talaga namang lugmok na lugmok po ang ating tourism. In the last 3 years ni Marcos, 2023, 2024, 2025, taon-taon po ay bumababa ng 3 milyon ang turistang dumarating nawawala sa Pilipinas at doon na pupunta sa mga karatig bansa natin. And how many and how much ang epekto po ng 3 milyong turista na nawawala sa ating bansa, mga kababayan? Gaano po kahaba at kalaki ang naging epekto niyan at kalala sa ating tourism industry? Hindi po bababa yan every year kung ang buong tourism industry ang pinag-uusapan umaabot po sa humigit kumulang ay mga $5 billion ang nawawala sa atin. Mantakin mo, $5 billion a year. Sa Chinese tourist alone, $2 billion ang nawala every year. At yan po ay mga income na mga nagbabangkero, mga income ng mga nagtitinda ng pagkain, mga hotels, restaurant, mga cottage industry. Lahat ng ito po ay nawalan ng kakayanan na umunlad ang tourism natin dahil binansot at ito po ay sinira ng isang masama na uri ng panggobyerno na mayroon ang Pilipinas. Tourism industry is always based on perception, kung paano tinitingnan ng mga turista ang isang lugar. So kung nakikita nila na may mga nang-aambush na NPA, may nanununog, may pumapatay na mga pulis at sundalo, may mga welga, may mga rally, at mayroong mga balita all over the world, all over the news, hinggil sa pangungurakot ng gobyerno, how would the tourist become attracted papunta sa pagbisita sa Pilipinas? Yan ay isang katotohanan, yan ay isang malungkot na pangyayari kung saan po ang ating mga turista na dapat ay nasa Pilipinas nawawala every year 3 million to 4 million na mga turista ang hindi na pumupunta sa Pilipinas dahil kitang-kita nila kung paano lumaganap ang korupsyon, lumaganap ang pagnanakaw at pandarambong sa mga proyekto ng gobyerno na pinabayaan lang at kinonsinti ng gobyerno ni Bongbong Marcos, kasabwat pa ang kanyang pinsan na si Martin Romualdez. Ang mga mamamayan po ng ibang mga bansa, alam nila kung gaano kaimportante na ang gobyerno sa isang bansa ay mapagkakatiwalaan. And they know that ang pinsan mismo ni Marcos na si Martin Romualdez at ang mga barkada nito like Saldico at mga congressman ang involved sa pagnanakaw, and yet walang nagagawang hakbang na konkreto at kapanipaniwala ang gobyerno. Puro investigasyon, puro mga press release, subalit ang mga pinagnanakaw na mga ari-arian at kayamanan kagaya po nila Romualdez at Saldico ay hindi binabawi ng gobyerno. In fact, si Saldico nabubuhay bilang first class tourist sa Europe. Hindi kinansila ang kanyang passport, ang kanyang 2 helikopter at isang eroplano na nagkakahalaga lahat ng mga 2.5 billion pesos inilabas na sa Pilipinas.
ang kanyang eroplano ay inilusot na papuntang Singapore at hindi na malalaman kung saan ito napunta. Ang Gulfstream na 1.2 billion pesos na eroplano. Gulfstream na eroplano ito. Ang kanyang dalawang helicopter na nagkakahalaga ng mahigit 600 million bawat isa ay nakita na pumunta ng Kuta Kinabalu sa Malaysia. And yet walang ginagawa ang gobyerno ni Marcos para habulin at bawiin ang mga ninakaw na kayamanan. Allegedly, na nanggaling sa pangungontrata at ganun din po sa pagnanakaw sa pundo ng gobyerno. At itong si Saldico, bata-bata ito ni Martin Romualdez na naging Speaker of the House at kilalang kilala na pinsan ni Marcos. So if that is the kind of government that is existing in the country, how would you attract tourists na maniniwala, ay nako, Pilipinas, ay napakaganda ng bansang yan pero napakagbulok at napakakurakot ng gobyerno dyan. Huwag tayo dyan, doon tayo sa Thailand, doon tayo sa Malaysia, doon tayo sa Indonesia, doon tayo sa Vietnam. Kasi ang gobyerno doon pinoprotektahan ang kanilang mamamayan at hindi nila pinapalaganap ang korupsyon at pagnanakaw sa mga proyekto ng kanilang bayan. And that is exactly how we are being perceived today sa iba't ibang mga bansa. Sa Amerika kumakalat, no? Nandyan si Pacman, nanonood. Si Pacman ay, yan po ang taga-alaga ng cottage sa Suok. Andyan nanonood si Pacman, no? Ang tawag sa kanya dyan sa Suok, si Pacman Loyloy, no? Ayan siya sa gilid ni na nakikita ni Ka-Eric. Umalis na siya, no? At yan po ay nanonood yung mga kapamilya ko, mga kaibigan sa ating video na ito at sila ay nakikinig na rin. Ang ibig ko pong puntuhan dito, we need to change the leadership of government. We need to have reforms in the government. We need to have a government that is credible with integrity at matino at maayos. Hindi pinapabayaan ng mga kurakot na maghari-arian sa ating bansa. When the other countries, when other peoples and other countries will see that the government in the Philippines is like a very, very strong government, matino, malakas, matuwid, at talagang nilalabanan at pinapakulong at pinaparusahan ang mga magnanakaw at mandarambong sa gobyerno at ang mga teroristang komunista, ang mga hold-upper, kidnapper, durugista, drug lord at mga kawatan ay takot na takot sa gobyerno. The way we were perceived before during the time of former President Duterte, naniniwala po si Ka-Eric na hindi mahirap ibalik ang paglakas muli ng turismo sa ating bansa. Ayan. That is why ang tourism industry is parallel to the importance of security, stability, and integrity as well, and honesty of a government. Hindi pwedeng mapaghihiwalay ang turismo doon sa pangkalagayang sitwasyon ng seguridad at stability and then matino at maayos na gobyerno. These are the basic factors that need to be developed and to be strengthened. Palalakasin mo ito dapat. Sapagkat sabi ko nga, next to Indonesia, ang Pilipinas ang may pinakamahabang coastal line. 11,000 kilometers stretch of coastal line. Napakaganda ng beaches, napakaganda at napakanatural ng ating kalagayan, ng ating mga natural wealth, ng ating kabundukan, ng ating mga ilog ng kadagatan at ng ating kapaligiran. Subalit hindi maayos at matino ang pagpapatakbo ng gobyerno. Lalo na po sa nakalipas na 3 taon ng kasalukuyang gobyerno ni Mr. Marcos. In fact, naging korporasyon at naging gatasan at naging palabigasan na mga magnanakaw na politiko ang ating gobyerno. At yan po ay itinolerate, kinonsinti, pinabayaan, at lalo pa pong pinakinabangan ni Marcos. Ang tinatawag na monumental restoration of plunder and corruption. Kaya po nakakalungkot, nakakasasakit ng damdamin, na bagamat napakaganda po ng hampas ng mga alon, maririnig nyo pa sa live, sa video analysis ni Ka-Eric, napakaganda po ng lugar na nandito ako, ayan, no?
napakaganda ng dagat, subalit ang ating bansa ay naghihirap na makaahon sa lugmok na kalagayan ng tourism industry na nakakatulong supposedly ng mahigit kumulang kung tuloy-tuloy ang tourism industry, $10 billion. Mababa po yun para makukuha natin sa isang malago, malakas at very dynamic na tourism industry. We can generate there $10 billion a year. And that is more than enough para po matustusan ang mga pangangailangan sa kalusugan, edukasyon, at mga kalsada at infrastruktura kung hindi ninanakaw at hindi dinadambong at hindi dinodurubo ang mga pundong ito. We lost already $5 billion a year. In the last 3 years, every year, $5 billion ang nawawala sa ating bansa dahil pabagsak at palugmok po ang tourism natin. Nakakalungkot, pero yan po ang totoong kalagayan ng ating bansa. Mayaman ang Pilipinas, ngunit naghihirap ang sambayan ng Pilipino, nabubundat sa pagnanakaw at korupsyon ang iilang politiko kasama ang mga oligarko. Magbabalik po si Ka Eric sa ating video analysis at maraming salamat sa inyo pong pakikipagkaisa at pagsuporta sa Ka Eric Celis YouTube channel. And of course, binabati natin si Bot B, si Xiaolong, si Ka Liu, ayan o, at si Brother Tags. Yan ay mga kasama ko po dito sa Isla ng Guimaras at ang dalawang apo na si Scarlett at si Empress Abby. Maraming salamat at huwag niyong kalimutan ang ating Bangon Sambayanan People's Movement. Ayan po ay advocacy center nila Ka Eric. Ang line of support po natin ay 0916-308-7710. Uulitin po ni Ka Eric 0916-308-7710. Line of support, GCash din yan para kay sa ating Bangon Sambayanan through kay Langging, Rohilda Celis. Maraming salamat. Mahalin natin ang bansang Pilipinas. Walang ibang magmamahal nito kundi tayo ring mga Pilipino. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal, ito po si Ka Eric, signing off for a while and see you again sa ating susunod na video analysis. May God bless everyone and may Allah will be with those who are Muslim brothers and sisters. Bye! Maraming salamat at mabuhay po ang sambayanang Pilipino.